At ito pa po, ha? Ito pa po, libot ko kayo. At ito pa malupit. Sikreto daw kung sino ang kanyang vice presidente. Parang sikreto kung sino ang vice presidente mo. Alam naman na alam namin na si Marcoleta ang vice presidente mo. Gagamitin mo si Marcoleta, gagamitin nyo ang impluensya para manlinlang na naman ng mga tao. Isipin nyo kung si Marcoleta po ang magiging vice presidente. Si Sara po na walang utak, siya po ay magiging dami lang ni Marcoleta. Pag naging dami ni Marcoleta yan, napindeho na tayo ng China. Puro China na ang ating ang ating bansa. Kasi si Marcoleta po, ganda oh. Kasi si Marcoleta po, yan po ang yan po ang tawag dito, yan po ang totoong dahil lang ayusin lang natin, stand natin ulit. Habang inaayos, wala na pong edit to. Dire-diretso na to. Meron tayo mag-video. Diba? Ang ganda. Tayo. Ganda oh. I-view natin yan. Diba? Yan. Kasi po, ang sinasabi niya, isisikreto niya pa daw. Hindi niya muna daw sasabihin kung sino ang kanyang vice presidente. Hindi pa ba obvious na si Marcoleta ang iyong magiging vice presidente? Huwag mo kami linlangin, Sara. Huwag kami, okay? Kaya panoorin niyo po. Tingnan niyo po ang kanyang video na kung saan sinanong siya ng mga banatae. Ano ba ang gagawin mo para masugpo ang korupsyon? Hindi daw kaya ng 6 years. Huwag ka na umupo. Ang presidente po hindi ganyan. Ang presidente ginagawa niya po ang lahat para masugpo po ang korupsyon. Hindi po sasabing susuko ka na, anong gagawin mo? Ang gagawin niya daw po, yung vice presidente niya ang susugpo sa korupsyon. Tapos siya daw, pag ginagawa niya daw po ang trabaho ng presidente. Tingnan niyo po sumagot, parang grade 2 lang. Parang grade 2 elementary school. Ganyan ba ang sagot? Ganyan ba ang sagot? Sa tingin niyo, ganyan po ba ang sagot? Pag ikay tatakbo o isa kang presidente. Sabi ko nga sa inyo, sa presidential debate, lalamunin po yan. Lalamunin yan. Sara, lalamunin ka talaga. Biro mo, ganyan po siya. Siya na po ang nagmamind condition sa tao. Pumupunta-punta siya sa iba't ibang interview para i-mind condition ang mga Pilipino. Sara, hindi ganon. Kailangan umarap ka dyan. Haharap ka sa katunggali mo. Haharap ka sa mga kalaban mong presidente. Tatanungin niya ng mga issue sa'yo. At hindi ka pwedeng hindi sumagot. Ikaw pa naman, like kang nagnanakaw. Like kang umiiwas sa mga tanong. At hindi mo masagot. Confidential funds. Go student. Go scholarship. Go employee. Go school. Paano mo masasagot yon? Hindi mo pwedeng sabihin no comment doon. Hindi pwedeng sabihin mo I don't like to answer the question. Ganyan kasi gagawin nila. If ever maupo siya, uupo rin si Marcoleta. Si Marcoleta ang magmamando, babrasuhin na tayo. Yung China po, ayan, yung gustong-gusto ni Marcoleta na mawala yung West Philippine Sea, mangyayari na yan. Yan ang vice presidente. Yung flood control, wala na. Ligtas. Mapapalaya. Kung sakaling ikukulong na sila Bong Revilla, Joel Villa is Lord,
Jinggoy at si Escudero at ito pa si Mark Villar. Yan po mangyayari diyan kasi yan yung mga kampo ng demonyo yan kampo ng dilim, si Sara Duterte. Yan po yan, palalayain gaya ng tatay nila. Kinulong yan ni Pinoy, pinalaya ni Digong. Ngayon papakulong ng presidente Bongbong Marcos, papalayain ni Sara Duterte pag nanalo siya. Isipin niyo po, panoorin niyo yung video. Although nakakasuka, pero tignan niyo po ang isang klase na tumatakbo na presidente na walang kaalam-alamang utak. Hindi po katulad ng mga Marcos, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan niyo po ito, Malacanang of the North. May isang traditional, di ba? Traditional historic structure dahil po sa ginawa ni Apo Lakay dito po sa ating bansa na ngayon po pinupuntahan ng mga tao, na ngayon po kinikilala ng mga tao, kasama po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganun po kasi, kailangan po nagmamarka tayo. Kailangan po naguguhit po ang kasaysayan dito kapag naging presidente ka o nanungkulang ka sa ating bayan. Gumuguhit ka sa kasaysayan. At tulad po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kita nyo po, nagsisimula ng iguhit sa kasaysayan ng mga gandang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Ganon din po ang kanyang ama. Nakita nyo naman po, hindi ko na ulit-ulitin pa. Alam nyo na ang ginawa ni Apo Lakay para sa ating Pilipinas. Sa mga Duterte naman, ano naman po ang ginuhit na kasaysayan? Iginuhit na sa kasaysayan na sa February 23, makakamtan na ng 30,000 na mga pamilya ang hustisya na matagal nang ipinagkait. Ngayong February 23 po, now showing in theaters near you. Diba? Yun ang ginuhit nila sa kasaysayan, krimen, droga, pang-aabuso, walang due process. Hindi po ganyan ang presidente na dapat tingalain. Hindi po ganyan ang presidente na dapat irespeto. Hindi po ganyan ang presidente na dapat alalahanin. Alalahanin po natin ang presidenteng nagmamarka dito sa bayang Pilipinas. At sa future president, alalahanin po natin na dapat nating iboto ay yung sapat at nararapat dito sa ating bayan. Hindi yung ginagamit lang yung apelido niyang Duterte, tatanga-tanga naman, parehas din ang tatay niya, kriminal. Di ba? Kaya mga kababayan, matuto po tayo mag-analisa. Huwag tayong parin lang Kesyo Marcoleta, Sara Duterte tandem. Alam na namin galawan yan. Gagamitin mo yung reliyon para, di ba? Gagamitin nila yung reliyon dahil si Marcoleta iglesia, tapos yung reliyon ni Marcoleta ang magpupustro dahil nga black voting, pati congressman, pati senador, pati local government, pipilitin nila. Halatang halata. Kaya umpisahan na po ang impeachment para ang mga pangarap po ng mga kriminal, ang mga pangarap po ng mga magnanakaw, ang mga pangarap po ng mga kasamaan at kadiliman, kademonyohan ay matigil na. Tama na ang kaibangan. Tama na. Hindi nyo maipaliwanag ang pera ng taong bayan sa napupunta. Oo, meron po tayong flood control. Pero meron din po tayong isang vice-presidente na uod ng magnanakaw. Lahat po na magnanakaw sa gobyerno, kailangan litisin, hindi lang puro flood control. Andyan din po ang vice-presidente magnanakaw. Marami pa po tayong dapat talagang pagtuunan din ng pansin. At siyempre, unahin natin to. Dito tayo nagsimula. Dito natin nalaman ang kasamaan at kadiliman ni Sara. Na pati mga estudyante po, matatag curriculum, hindi niya alam. Ano sabi niya? Malasakit, tapang malasakit, kapayapaan. Napagad ng pakinggan, pero nakita niyo po ba? Na-apply niya po ba yung tapang malasakit at tapang malasakit, kapayapaan? Wala. Dahil ninakaw niya ang pera ng taong bayan. Kaya magising po tayo, mga babayan ko, mga karayuma. Diba? Shoutout nga pala kay Ma'am sa VMB family, kay Mami Lorna Tanaguchi at sa kanyang mga kapatid. Shoutout kay Ate Karing, shoutout
Kay Kuya Kerek, shoutout. Kay Kuya Eri, shoutout. Shoutout. Shoutout po sa inyo yan. Overlooking ko ni Tower Bay. Ayan, dito na po tayo mga karayuma. Akit po tayo sa pangalawang baitang dito kung saan makikita po natin ang iba-ibang istorya ng ating pamilyang Marcos. Ayan. Ayan, dito po ang ano. Ayan. Ayan o. Oh, ha? Ayan, ganda, di ba? Tanaw na tanaw mo dito ang Paway Lake, Taal Lake tuloy. At dito po yung pinaka-balcony. Dito po yung balcony. Kaya dito muna po tayo. Ayan, no? Yan ang mga kaya tayong kinasal yung anak ni Amy. Dito po yun. Eh, hindi ko maintindihan eh. Di ba? Yung mga taong sarili mo kapatid, pinagkalulu mo. Sus me. Oh. Yan, ito po yung Malacanang of the North. Yan, dito po nag-opisina si Apo Lakay noon. Dito po isinagawa ang gobyerno ni Apo Lakay noon. Diba? Ayan, ganda oh. Dito po ang Paway Lake. Ayan. Dito po, ayan, ito po ang pinaka sala. Ayan. Ito po ang parang meeting room. Ayan po si Apo Lakay. Ayan. Ito, kakaiba talaga to. Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po ito. Parang may kakaiba po dito sandali. Ito, parang haba talaga. Ayan ang haba. Ayan, haba talaga. Haba. Ayan, yan po si Apo Lakay. Ayan, ito, haba talaga to, haba. Yan oh. Ba? General Marcos Haba Sa nandiyan. Ito, ayun haba haba talaga. Ito po. Ito yung bedroom nila, magkapatid. Ay bedroom. Ninang. Bongbong, tsaka Pakitigan natin. Tapos ito, may pinto. ito raw po yung bedroom. Oo nga pala, ito nga, ayan Bongbong Amy. Bongbong Amy, ayan Dito makikita nyo. Wala man kay Amy to kasi ito, ayan haba Ito, siyempre, BBM, pogi ha? Takot na ang mga aso, dumarating ang mga kas
de, stanga tanga, de, utak luga, de, stanga tanga, de, utak luga, de, stanga tanga, de, utak luga, de, stanga tanga. Tatay yung karton, kuduro yung betlog, tatay yung karton, kuduro yung betlog, tatay yung karton, kuduro yung betlog, tatay yung karton,